ganda ng mga talata, tumatalab na po. In the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders, all of you. Clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Ayun yung salita, clothe yourselves with humility. Parang talagang dadalhin mo, isusuot mo yan, na parang isang damit. Alin, yung pagpapakababa. Sa mabuting balita, makikita natin ang dalawang tauhan na ito. Ayan, dito na tayo sa practical na aplikasyon. Ano ang application nito? Yung dalawang character na Pharisee and tax collector. Sa mabuting balita, makikita natin ang dalawang tauhan na ito, Pariseo at Publikano, at gayon din ang kanilang kilos, gawa at katangian. Isinasalarawan ni Jesus ang katangian ng Pariseo na lubhang mapagmataas daw. At gayon din ang Publikano na larawan naman ng kababaan ng loob. Aminado siya. Ang trabaho ko yung ganito, masama ako. Aminado siya. Pagmamataas ng Pariseo na nagmumula sa pagtingin at paghamak niya sa iba. Tingin niya sarili niya mataas. Sa kabila nung hinahamak niya iba. Kababaan ng Publikano na makikita naman natin sa pagsusuri niya sa sarili at pagkilala na siya yung nagkamali. At ang mga larawan na ito ang sumasalamin sa bawat isa sa atin. Allah, meron palang mga Pariseo ngayon. Ano yun? Yung nagmamatuwid sa kanyang sarili. At may mga Publikano naman na umaamin na sila ay nagkasala. Kaya sumasalamin ito sa atin. Marami sa atin ang kumakatawan sa Pariseo. Aray. Ang mga gawa natin ay pawang pakitang tao lamang. Ang pagtuon natin ay hindi sa mga kakulangan natin, bagkus sa mga kakulangan ng iba. Ala. Napuntusan. Ano po? Kinuha ko ito sa isang komentary. Maganda kasi yung kanyang sinabi. Oo nga. At sa gayong pananaw, kung magkaminsan ay tinitingnan natin ang ating sarili na higit kaysa kanila, sila ay ating kinukutya at inaalimura dahil sa kanilang mga sala at pagkakamali. Ayun. Yun yung mga Pariseo sa mga makabagong panahon na sinasabi. Marami naman din sa atin ang sumasalamin sa katauhan ng Publikano. Ito ay ang mga taong hindi inuuna ang kamalian ng iba, bagkus ang sariling kamalian nila. Yun, hindi nila nakikita nila. Patawarin mo ako, Panginoon, kulang pa ako, ganito nagawa ko. Yun. Matapos nilang mapag-isip-isip na sila'y nagkasala, ito ay kanilang inihihingi ng kapatawaran sa Diyos. At sa paghingi ng kapatawaran ay naroon ang hangaring magbago. At sa kanilang pagbabago, ninanais din nilang akayin ng iba tungo dito. Tayong mga Pariseo sa makabagong panahon ay tunay na mga Publikanong pakasalanan. Parang ang gulo. Hindi? Ulit. Tayong mga Pariseo sa makabagong panahon ay tunay na mga Publikanong makasalanan. Makasalanan sapagkat kinukutya natin at hinuhusga ng iba ayon sa sarili nating pagtingin. Subalit wala naman tayong ginagawa upang sila'y magbago. At ano ang totoong kadahilanan? Sapagkat tayo mismo ay walang pagbabago. Yung pala yun. Ano? So, kailangan ng changes. Sapagkat mapagbabago mo lamang ang iba kung ikaw mismo sa sarili mo ay mayroong pagbabago. Ano po? Napakahalaga ng mga salitang ito na ating pinag-aaralan. Ang mga bawat talinghaga na ito ay sumasalamin sa mga makabagong Kristiyano sa panahon natin ngayon na hindi matutumbasan ng ating mga ambag kung tayo ay palaging pupurihin ang ating mga sarili. Mas gusto ng Diyos na umaamin tayo sa mali. Ano po? Bakit? Ay ito nga, nakakabasa kasi siya ng puso. Ang Diyos ay nakababasa ng puso. Kaya napakahalagang mai-apply yung bawat aral. Ano po? Sa ating mga makabagong Kristiyano. Dahil hindi natin alam kung mamaya o bukas, oras na pala natin. Kung nagkamali tayo, hihingi na natin ang tawad sa Diyos. Mahalagang matutunan natin ang mga inihahalimbawa ng kasulatan na pagpapakumbaba kaysa pagiging isang mataas. Ayaw ng Diyos yun. Unang Pedro 5:5.
So sana po sa ating pag-aaral sa umagang ito, ayan, 10:20, ay naging maganda ang aral na ating narinig, mapagulay-gulay natin sa ating mga sarili, na baka may kulang pa sa ating paglilingkod, idagdag natin. Ano po? Ang ating mga natutunan na ito, na tayo ay mag-ibigan sa isa't isa at maging mapagpakumbaba. Iisa tayo ng binabasa, iisa tayo ng paniniwala, kailangan natin sundin ang utos ng hari, ang ating Diyos na makapangyarihan, na siyang magliligtas sa atin pagdating ng panahon. Sumayin niyo ang kapayapaan sa umagang ito, mga kapatid, at ang bawat isa nawa ay pagbulay-bulayin ang mga aral na ito. Dadako na po tayo sa sentro ng ating gawain, ng pagputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro ng Panginoon, na siyang ginagawa natin tuwing unang araw ng Sinlinggo bilang pag-alaala sa kanyang kamatayan at pagpapakahirap sa krus para sa ating lahat. Have thine own way, Lord. Have thine own way, Lord. Ready? Sing. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, hear them still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Alter my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Tawagin po natin, Brother Miko.